last time, one more time, hallelujah. They that wait, hallelujah. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Believe it, church. They shall mount up with wings like the eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord. They shall run and not be weary. Amen. We will run but not be weary. They shall run and not be weary. They shall walk but not faint. So teach me, Lord. Teach. We shall run and not be weary. Amen and amen. We shall run. We shall run and not be weary. We shall walk, but will not faint. So teach me, Lord. Teach us, Lord, to wait. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, we will run and we will still run. But the promise of the Lord, we will not grow weary. Amen. Sabi nga nung isang pangaral sa fellowship, from strength to strength. Dahil pumapasok tayo sa year 2024 na hindi mahina. Malalakas pa rin tayong pumasok sa 2024. And from that strength to strength, we will run but not be weary. We will walk. We will fight, not faint. Thank you sa promise, mahal na Panginoon. Hallelujah. Bago tayo magbasa sa mga salita ng Diyos, tayo manalangin sandali for short prayer. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasalamatan pa rin. Hallelujah for this third day of this new year. Maraming salamat o Diyos. Tinuruan mo kami, pinangakuhan mo kami, Panginoon. If we have strength, kokonti man lang or malakas, from the little strength or great strength, Panginoon, ang iyong pangako ay magbi-build up kami ng kalakasan pa upang patuloy napapailan lang na kagaya ng mga agila. Lalakad man o tatakbo, Diyos, meron po kaming kalakasan. Takbuhin man namin or lakarin man ang 2024, maraming salamat sa iyong dakilang pangako ng kalakasan. Kaya nga naman po, Panginoong Diyos, sa mahal na pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, sa mga sandaling ito ay tinataas namin ang iyong valiant soldier, ang iyong mahal na lingkod, ang aming mahal na pastor. I-restore mo po sa kanyang katawan ng kalakasan, physical, Panginoon, because we believe spiritually, iba yung kalakasan ang ibinigay sa aming mahal na pastor, Panginoon. Sa masandaling ito, i-restore mo po ang kalakasang physical, Panginoon, sa kanyang pangatawan. Sa mga oras ding ito, because we believe, di man namin kasama physically, hallelujah, but spiritually, ay aming kasama, kagaya naman ng sinabi ng aming Apostol Pablo. Sa aming mga pagkakatipon, meron mang absent na hindi sinasadya, Panginoon. Naniwala kami na ang kanilang mga espiritu ay kasama sa pagpupuri, pagbubunyi ng karamihan sa mga banal na nagtitipon. O Diyos, idantay mo ang iyong mapaghimalang kamay sapagkat hindi ka malayo sa amin. You are not just above us and among us. You are in fact and in reality within us. May the power, may the person within us, the Holy Spirit, our Lord Jesus Himself, brings again the power and strength to our pastor at sa bawat isa na hindi nakadalo sa mga sandaling ito dahil sa mga ganong kadahilanan. Maraming salamat o Diyos sa iyong mga pangako na hindi nagbago at patuloy mong pangatiwaranan, tatayuan by yourself
You made an oath, Panginoon, by yourself, sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, wala nang ibang nilalang, wala nang ibang being na mas hihigit pa sa iyo. Kaya by yourself, sinumpaan mo ang iyong mga pangako sa amin. Oh, napakainam na mga salita. At sa iyong mga salita ang aming pag-aralan, aming pagsalusaluhan sa gabing ito, pagpuputol-putulin mo po, Panginoon, sa bawat isa. Sa bawat isang nag-expect ng kalakasan mula sa iyong mga salita, sa bawat isa naghihintay sa iyong mga salita. Purihin ka at ikaw ang maluwalhati, ikaw ang madakila sa aming kalagitnaan. Hanggang sa pagtatapos ng gawain ito, hanggang sa mga sandalit mga araw pang lilipas at darating, ikaw ang aming Panginoon at Diyos. Purihin ka sa iyong dakilang pangalan, aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah. And before tayo tuluyang maupo, mga mahal na kapatid, let's open our Bibles sa book of Jeremiah. From the Old Testament, we'll read from one of God's prophets. Ang pangalan ay Jeremiah. It's chapter 6, verses 16 to 17 lang as our text. Ganito ang ating mababasa sa dalawang talata na iyan. This is what the Lord says, stand by the ways and see and ask for the ancient paths, where the good way is, and walk in it, and you will find rest for your souls. But they said, we will not walk in it. And I set watchmen over you, over the people of God, saying, listen to the sound of the trumpet. But they said, we will not listen. Can you say amen? Amen. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salitang nababasa. Ang lahat ay maaari na pong makaupo. Muli, isang mainit na pagbati at masayang pagbati ng isang manigong bagong taon. Amen? Pag-usapan namin yan ni Pastor, yung manigo. Yung nigo ba na Bisaya? Nigo, alam niyo yung nigo? Hindi naman pwede maghalo ang Tagalog at Bisaya siguro sa isang greetings. Ewan ko sa mga Tagalog dito, either Bulakenyo na Tagalog, Southern Tagalog, ano ba ang ibig sabihin ng manigo? Feliz Navidad, mga kapatid, at Prospero Anillo Felicidades. Happy New Year sa lahat. At dahil tayo yung mga hintil sa mga Hudyo, dahil sila ay may dalawang New Years, ang Fall New Year, ang Rosh Hakodesh na tinatawag, or Rosh Hashanah, falls but between September and October, yan ang kanilang secular civil New Year. Pero kagaya ng ating napag-aralan sa Book of Exodus, ay mayroon silang religious New Year at yun ay sa month of Nisan. So okay naman ang inyong pagsalubong. Medyo namamaos pa din ang inyong kapatid dahil sinasalubong din namin ng ingay sa pag-aawitan noong December 31st hanggang mag-alas 12. Kasama lang ilan, la Brother Chris, nag-awitan sa bahay. Kakape na lang dahil binusog naman tayo siguro doon sa ating dinner after sa gawain. Thank you pala sa pamilyang Metrillo sa pakain. Di naman tayo nagpalihi ng pakain dahil December 31 pa naman yun. Alam niyo ba yung mga palihi-lihi? Papalihi kayo ng kain, tulog, sa mga Bisaya ba? Palihi kayo ng kain, tulog. Buong taon, puro na lang kayo kain, puro na lang kayo tulog. Purihin ng Panginoon. So, naway ma-restore ng maagap ang kalakasan nating pastor dahil pag Saturday na at hindi pa bumalik ang kalakasan, pastor, ay parang nangangamba na naman tayo dito. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So this is still the third day at hallelujah. Simulan natin ng isang kakaibang exhortation ang bagong taon. Nais kong pamagatan sa gabing ito ang ating paksa, the messages
at the crossroads. Ang crossroads na keyword ay matagpuan sa dalawang versions, English versions ng Biblia. And that is from NIV, kung may NIV diyan. Wala. Sorry, para lang makita natin ang keyword ng pamagat. Sa verse 16, kasi sa NIV, this is what the Lord says, stand at the crossroads and looked, ask for the ancient paths, ask where the good way is, and walk in it, and you will find rest for your souls. But you said, we will not walk in it. So, yan ang version ng New International Version ng English Bible, as well as a New Living Translation. This is what the Lord says in LT, stop at the crossroads. Stop at the crossroads and look around. Ask for the old godly way and walk in it. Old godly way and walk in it. Travel its path and you will find rest for your souls. But you reply, no, that's not the road we want. Hindi naman siguro, I pray, hindi naman siguro tayo mag-fall sa ganung dalawang tragic na responses ng bayan ng Diyos, bayang Israel. Napakasad ang kanilang reply, mga kapatid, sa unang verse na pinapalakaran ng Panginoon, ang sagot nila ay, we will not walk in it. Sa pangalawa naman na sound of the trumpet, the message through the sounding of the trumpet, sabi nila, no, we will not listen, we will not pay attention. So, that's where the keyword, mga kapatid, nanggaling. At gusto kong kukunin ang keyword na yan as subject sa gabing ito. Before that, I want to read a lyrics from a song from Brian Durskin. Ang pamagat ay, Lead Us Lord, tapos open and close parentheses, Dream Again. Here we stand at the crossroads again. Like you said, in time the seasons change. Looking back, we recall the blessing and the pain, but now we turn our hearts toward what is still to come. We want to dream again. Lead us, Lord, parang ito yung refrain or chorus. Lead us, Lord, into a life of fruitfulness. Prepare our hearts to risk again as we trust. Taking simple steps of obedience, we know that you will lead us, Lord. Mainam na lyrics ng awit. At mainam na sa pagharap natin, as kung pasimulan ang unang gawain ng taong ito ng ganitong pananaw, mga kapatid. Amen? Just last December 31st, I emphasize ko sa inyo during our communion service how we should remember the Lord for the past years na dumaan hanggang sa darating. At sa past years, kagaya ng awit na ito ay we recall there are blessings, there are pains. Pero dapat ma-eclipse yun, ma-overshadow yun kung maalala natin ang Panginoon. And of course, if we remember the Lord, we remember who He is. Like we worship who He is. Dahil if yun ang ating kaisipan, hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang mga katangian. Ang panahon man in this world, under this time na tinatawag, ay pabago-bago. Pero ang Diyos, pag yun ang ating pagkakilala, we worship who He is, we remember who He is, then ma-overshadow at ma-eclipse ang mga pains at kung ano pa man ang tinatawag ng the negatives sa buong sangtaon sa mga positives na makikita natin sa ating Panginoon. That's why in facing this new year, mga kapatid, I want us, everybody, to think, to take the risk again as we trust, taking simple steps. Siguro naman, kahit wala tayong mga New Year's resolutions, probably, pero meron naman sigurong bagong recalibration or evaluation ng ating mga buhay. Natutuwa ako at na-bless ako sa post ng Pastor's Family
Yun pala siguro ang isang reason nila na they will celebrate the January 1 sa bahay dahil meron silang ganong activity. And that should be an example also, mga kapatid. Ano ba yun? Re-evaluation at saka propositions sa next year. Ganun ang maganda, mga kapatid, sa buhay na may plano. Ang ating mga buhay ay planned na buhay. Of course, ang Diyos, number one, ang nagplano sa ating mga buhay. And so, ipamuhay natin ang ating mga buhay na kagaya ng buhay na may mga plano at hindi walang direksyon. At muli, na-bless tayo sa buhay ng ating mga kapatid, Brother Anthony and Sister Maricel, sa kanilang family. At minsan, bago niya naikwento siguro sa lahat, sa kalahapang-kalahatan ng kanyang napakainam na patutuo at story na naranasan, ay naikwento niya na sa amin kasama ng kapatiran sa Bicol. Habang napapasarap sa lunch, napapasarap sa dinner, napapamangha naman kami. At ang keyword niya doon sa pag-share is biyaheng walang direksyon. Paano nakarating ng Sipokot na walang direksyon? At lagi siya naming binibiro dahil siya nagmaneho ng sasakyan nung papunta ng Tanay. Brother, okay lang ako dahil binata naman ako. Ito mga kasama mo, may pamilya yan. Ipagmaneho mo naman kami ng may direksyon. Nangako naman siya na bahala na. Hindi, nangako naman siya na may direksyon aming biyahe. Baka makarating din kami ng Sipokot ng walang oras. At purihin ang Panginoon. Ganun ang ating buhay, mga kapatid. There are still risks sa buhay Kristiyano. Of course, ipinagkatiwala natin sa Panginoon ang masusunod na mga araw, buwan, hanggang sa matapos ulit. Sabi nating song leader, hanggang sa pagtatapos ulit at lilipas. Probably kung hindi pa babalik ang Panginoon, hallelujah, at tayo'y papasok sa part ng eternity. Bagamat after the rapture ay meron pang 1,000 years, but ang mga anak ng Diyos, the part of the redeemed ng Diyos bilang mga glorified saints ng Diyos, ay pasok na tayo doon sa tinatawag na eternity. Bilang mga anak ng Diyos na may katawang mga maluwalhati, though ang pagharian natin kasama nating Panginoon ay isang literal na kingdom for 1,000 years. Pero alam natin na ang mga araw na darating at taon hanggang meron pang panahon in this side of the gospel, mga kapatid, ay pinagkatiwala natin yan sa Panginoon. So, sa keyword natin Crossroads, because ang title natin is Messages from the Crossroads, at least mayroong dalawang mensahe ang Diyos sa ating mga teksto. Literally, a crossroads means an intersection of two or more roads. Of course, sangang daan. Nagsangang mga kalsada o mga daan. Pero nagagamit mostly ito figuratively and means a point at which a crucial decision must be made that will have far-reaching consequences. Isang punto sa ating mga buhay, sa panahon ng ating mga buhay, hallelujah, at which a critical decision must be made that will have a far-reaching consequences. Yan ay pag ginagamit ang crossroads in a figurative sense, ang mga pagsasanga ng mga daan. So pag ginagamit natin ang crossroads, standing at the crossroads, ikay nakatayo sa crossroads, mga kapatid, ibig sabihin yan, punto sa ating mga buhay in which we have made or we will make choices and decisions na critical at most importantly, kung ito'y may far-reaching consequences sa ating mga buhay. Ibig sabihin yan, especially eternal consequences, ay napakahalaga na mga bagay na ginawa sa ating mga buhay when it comes to decision making. So that's what crossroads means in a figurative sense. At we have made sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, I believe na may mga major crossroads sa ating mga buhay. Ibig sabihin, major points sa ating mga buhay in which we have made, tayo'y gumawa ng isang critical, crucial decision sa ating mga buhay in which there was and there is a far-reaching consequences.
Yun ang application ng crossroad when it's ginagamit sa mga decision making ng ating mga buhay. Mamaya siguro ating daanan ang isang major na crossroad sa ating mga buhay na kung saan naharap sa iyong buhay, you're met with things or the options to make decision with or to, mga kapatid. At bilang mga mananampalataya, ang ating pagsunod sa ating Panginoon was a major decision, was a critical decision sa ating mga buhay. Do you believe that, mga kapatid? Because kahit sa Matthew chapter 7, there are ilang contrast ba yun mga ginawa ng ating Panginoon? At least 7, if I'm not mistaken. 2 ways, 2 roads, 2 gates, 2 kinds of people. At doon, hallelujah, pinapakita ng Panginoon ang 2 daan, 2 gates, 2 roads. At ang ating mga buhay ngayon bilang mananampalataya is the product of that crucial decision, major crossroads ng ating mga buhay. At tayo'y nag-decide na may far-reaching consequence, in fact, eternal consequence sa ating mga buhay. And in fact, eternal destiny ang ating hahantungan. Dahil kasama pala doon sa contrast ay ang eternal destination. One is destruction and the other is buhay na walang hanggan. Just read in chapter 7. So yan yung ibig sabihin ng crossroads. May major point ng ating mga buhay in which gumawa tayo ng crucial at critical decision na may mga far-reaching consequences, and then daily, every day, this 2024, kung kagaya nating pamilya nating pastor, nag-recalibrate, nag-reevaluate sila sa past year, and then for the coming year, anong ating mga naabot na desisyon. Kagaya ng, hallelujah, kung nung pangaral din nung Sunday morning, whether to cling, whether to continue na maglingkod sa Panginoon, na nakakaranas ng personal na decision, personal na relation sa Panginoon, at magpatuloy na ganun ang sitwasyon or magiging clinging believer Christian. Ngayong 2024, mga kapatid, ano ang ating mga choices, ano ang ating mga options, ano ang ating mga decisions on a daily basis? Maaring temporal ang consequence. Dahil tapos na tayong nag-decision from decision ng isang major decision sa ating mga buhay, kaya nga tayo nagiging mananampalataya dahil tayo nag-decide na sumunod sa ating Panginoon, at ang sabi pa nga ng isang awit, no turning back. And yet, minsan sa ating buhay mga Kristiyano, we tend to turn back. We tend to stop serving the Lord. Kung hindi pa tayo nakalagpas sa wilderness journey mode bilang mga mananampalataya, kagaya ng Israel, mga kapatid. Kahit every day we can be in a crossroads, mga kapatid. In a point na tayo'y gagawa ng isang desisyon. In fact, kahit mga Kristiyano na tayo, meron pa rin tayong mga major decisions. Meron pa rin tayong mga crossroads na maaaring hindi na eternal ang consequence. Dahil we are secured na tayo mga anak ng Diyos. Ang ating eternal destiny is secured bilang matinawag, bilang mga anak ng Diyos. We'll be with the Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. Pero meron pa rin tayong mga decision sa buhay. Marrying is a major crossroads sa inyong mga buhay. To pursue a course, a career, ay maaring major decision, maaring crossroads sa inyong mga buhay. At kahit ang minsan, maglingkod na lang ako sa Panginoon. Mga anak ng ating pastor, crossroads sa kanila, ang mag-decide na di na lang mag-aral at mag-concentrate sa paglilingkod sa Panginoon. Maaring hindi na mag-cause yun ng major or far-reaching consequences dahil tayo mga anak na ng Diyos, secure ng ating eternal destiny because of our major decision na ginawa sa ating mga buhay. But every day, meron pa rin tayong mga choices, crossroads sa mga buhay na kahit temporal ang consequence. Whether piliin natin the other way or the other way, may both consequences, mga kapatid. So every day ay pwedeng kahit sino sa atin ngayon maaring nasa isang minor crossroads sa ating mga buhay.
Ipagpatuloy ko ba, Panginoon, ang bala ko sa buhay, pangarap ko sa buhay? Hanggang this school year na lang ba ako, Panginoon, sa aking career na pinupurso dahil mas piliin ko ang better part? That's something that's a crossroads. Well, ang bansang Israel, mga kapatid, ay may mga major crossroads sa kanilang national life. Niwala ba kayo niyan, mga kapatid? Kahit ang sanlibutan, kahit ang world. So kung unahin natin ang mga example sa bansang Israel, na kung saan mayroong major crossroads sa kanilang national life, after na lang silang lumabas sa Ehipto, dumating sila ay nasa wilderness journey, but in Kadesh Barnea, that I believe, for me, that was a major crossroad para sa kanila. Because nung nagpadala ng 12 spies para susihon, para puntahan ang promised land. Alam natin ang nangyari sa pagbalik ng 12. There was a bad report from the 10 and a good report from the 2. And yet, nangyari doon, hallelujah, sa Kadesh Barnea, ang isang major at napaka-critical na desisyon, pagpili whether they will believe the promise of God reported by the only minority. Pero hallelujah, ang minority ay sa side naman ng Diyos versus the majority na 10 at hindi sumampalataya sa pangako ng Diyos. At anong nangyari sa bansang Israel at Kadesh Barnea? They have sealed their faith, their destiny, na doon lang sila, hanggang doon lang sila sa wilderness. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, mangyari ang inyong mga wishes that they will, dito na lang kayo mamamatay sa disyerto. Imagine, mga kapatid, at that point in life sa bansang Israel bilang mga tinubos ng Panginoon with a mighty hand from Egypt, sa Kadesh Barnea, pinili nila ang 10 spies report na ang resulta ay ang kanilang pagkalagas lahat doon sa disyerto. Whereas, ang naniwala naman sa good report ng dalawa ay ang nangyari na kasama ni Joshua. Then kahit sa panahon ni Joshua, after Joshua has allotted the inheritance sa bawat tribes, ang twice na naawit sa ating Thanksgiving last Sunday, sabi ni Joshua, di na magtatagal ang aking mga araw dito sa lupa. I'm going all the way of the earth. Sabi doon. At sabi niya, choose to you this day whom you will serve. At ang pagpipili natin kung sino ang paglilingkuran, si Yahweh ba o ang mga Diyos-Diyosan, ay isang crossroads sa ating mga buhay. Indeed, mga kapatid. Dahil either piliin mo nga si Yahweh or piliin mo ang bumalik sa Egypt, piliin mo si Yahweh or piliin mo ang Diyos-Diyosan, piliin mo si Kristo o piliin mo ang iyong mga barkada, piliin mo ang mundo, si Kristo. That's a major, I believe, a crossroads sa ating mga buhay. Dahil ang alinmang piliin natin diyan will have a far-reaching consequences sa ating mga buhay. At least, will you agree with that, mga kapatid? If you will not majorly agree, but I believe, mga kapatid, in choosing whom to serve, kahit sa 2024, halimbawa, ayun, sa dalawang family, I believe, hindi lang ang dalawang family ang may decision, but for me and my house, we will still serve the Lord. That's a major decision. Kahit alam na natin Kristiyano na tayo, ang sarap i-refresh na kahit sa maraming pwedeng pagpilian na tayo tumigil ng maglingkod sa Panginoon, ay piliin pa rin natin yung paglingkuran ang ating Panginoong Kristo Jesus, no matter what. Sa national life ng Israel, pinapapili sila na Joshua. Pero in-assure ni Joshua na ang kanyang family ay maglilingkod pa rin kay Yahweh. Mga kapatid, hindi lang ang Zamudio family at sino pa ba yung umawit at Diaz family na umawit ng theme na ito ang may ganong desisyon. Mga kapatid, in this 2024. Tayong lahat, I believe, and I pray na ang NLH ay may ganong resolve na whatever the cost, mga kapatid, no matter what, you and your houses, we will still serve the Lord.
That's a major and critical decision sa buhay. Una, makikita yan ng inyong mga anak, hallelujah, na purihin ang Panginoon. By hook or by crook, in sickness and in health, tayo maglilingkod sa Panginoon. At kahit sa panahon ni Prophet Elijah, di ba, napakainam nung Mount Carmel showdown, mga kapatid, meron din siyang tanong doon sa Israel. Sa panahong halos ang bansang Israel, hallelujah, I believe, buong Israel pa, mga kapatid. Prophet naman siya, Northern and Southern Kingdom, but mostly doon sa Northern Kingdom. At nagkaroon ng showdown. Tanong niya sa bayang Israel na at the brink of lost, totally lost dahil sa idolatry na inintroduce ni Jezebel. And then doon sa Mount Carmel, sabi niya, how long are you going to struggle? 1 Kings 18:21. Sa Tagalog ay, sabi niya, hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkaibang kuro-kuro kung ang Panginoon nga or si Yahweh ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal sa Kanya, kayo sumunod. Sabi niya, how long are you going to struggle with two choices? Sinong mga may struggle na sa 21st 3 days sa 2024 about 2 or more choices sa buhay? So this is critical, mga kapatid, sabi ni Elijah. How long are you going to struggle with two choices? If Yahweh is God, then follow Him. Kung si Kristo ay Diyos pa rin sa ating mga buhay, Diyos pa rin sa habang panahon, then we will follow Him. Amen? Well, I am speaking in your behalf, mga kapatid, but that is everyone's resolve, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon. I'm fully convinced, sabi nga ni Apostol Pablo, hallelujah, sa 2 Timothy, I think, I'm fully persuaded that Jesus Christ is able to keep that which I have committed. Nakat yata yung verse na yun. Ano ba yung first line doon? Ganun ang ating resolve, mga kapatid. Kahit pa magre-ring out sa atin ang mga tanong na yun ni Joshua at ni Prophet Elijah. Kung si Yahweh ay Diyos, then follow Him. Kung si Baal para sa inyo ay Diyos din, then follow Him. Hindi nga nakasagot ang bayan dito according to that verse. Then sa ating mga buhay, sa buhay ng church, ay mayroong mga major crossroads, mga kapatid. Then, balik tayo sa ating teksto. I'll give you background konti sa chapter 6. Kung mapapansin nyo, kung may mga ESV version ka ng Bible, sa beginning ng chapter 6, mayroong heading. Alam nyo, ang mga chapters ng Bible ay may mga headings. Ang chapter 6, beginning ng chapter 6 ay may heading sa ESV na impending disaster for Jerusalem. For Jerusalem. Yan yung heading ng ESV. Sa NASB naman, ang heading ay the coming destruction of Jerusalem. So yan yung title or heading ng chapter 6. Then, para magkaroon tayo ng idea, bakit may coming destruction ang Jerusalem or may impending disaster ang Jerusalem, destruction, disaster, calamity, punishment, judgment. Titingnan natin ang ilang talata sa chapter 6. Bakit may ganong nakaambang paparating na disaster ang mismong Jerusalem na bayan, lungsod ng Diyos. Sa chapter 6, same chapter, verses 1 and 2, sabi ng ating mabasa dito, flee to safety, you sons of Benjamin. Ang southern tribe kasi, southern kingdom kasi mga kapatid, is composed of Judah and Benjamin. So, naka-address sa sons of Benjamin, sa residents ng tribe of Benjamin, ang verse 1, flee to safety, you sons of Benjamin, from the midst of Jerusalem, blow a trumpet in Tekoa, places ng Benjamin, blow a trumpet in Tekoa and raise a warning signal over Beth Hasirem, for evil looks down from the north, along with a great destruction. Verse 2, the beautiful and delicate one, the daughter of Zion, I will destroy. So verse 1, may paparating na kalamidad, kasamaan mula sa north, and that will be the kingdom, the empire from the north, yung Assyrians and Babylonians, at ang southern tribe ay magsasuffer ng ganitong calamity from the Assyrians, and then lastly sa Babylonians bago talaga sila
ang ilang mga residente ng Southern Kingdom ay madala into captivity doon sa Babylon. So yun ang tinutukoy na may kasamaang paparating mula sa north, from the people of the north, from the empire of the north. Kaya nag-utos ang Panginoon, blow a trumpet, raise a warning signal. Dahil sa isang paparating na kasamaan, kalamidad mula sa empire from the north. And yet, verse 2, magtaka tayo, the beautiful and delicate one, the daughter of Zion, sabi ng Panginoon, I will destroy. Sino ba talaga ang magpaparusa? Ang Diyos o ang Babylons or the Assyrians? Well, kung basahin natin yung mga kapatid, ginagamit ang empire na ito, Babylonians and Assyrians, to punish God's people. Bakit gano'n na lang ang warning? Gano'n na lang ang desisyon ng Panginoon, I will destroy. Laktaw tayo sa verse 13 to 15. Jeremiah 6, same chapter. For from the least of them to the greatest of them, everyone is greedy for gain. Sandaan natin ito mga kapatid. Nag-pronounce ang Panginoon na wawasakin ko ang the beautiful and delicate one. Tinawag niya pa ang Zion, ang daughter of Zion or Jerusalem na maganda, the beautiful, maganda at maayos na anak na babae ng Zion. And yet, I will destroy. Why? Verse 13, for from the least of them to the greatest of them, everyone is greedy for gain. Sa Tagalog, sapagkat mula sa pinakamaliit sa kanila hanggang sa pinakamalaki sa kanila, ang bawat isa ay sakim sa pinagkakakitaan. And from the prophet to the priest, ang pinagkatiwalaan pa naman sa spiritual things, is spiritual lives ng bayan ng Diyos, ang mga propeta at mga pari, ang sabi naman ng Panginoon, everyone deals falsely. Sa anong paraan? Sabi sa verse 14, they have healed the brokenness of my people superficially, saying, peace, peace, but there is no peace. Parang modern Christianity sa ngayon, mga kapatid, na ang puro pangangaral na lang is about prosperity, ang puro papangaral na lang ay parang what to do, mga to-dos, about sa stress. Na okay naman, basta Kristiyano, basta mapayapa ang buhay, pinagpala ka ng Panginoon. Pag hindi mapayapa, i-sort out, i-evaluate ang buhay. Ito ang mensahe ng mga prophet and priest. Kahit, sabi niya, they have healed the brokenness of my people superficially. Parang peace lang, parang kuno. May kapayapaan kuno ang bayan ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, wala naman talaga ang tunay na kapayapaan ng aking bayan. Ngunit ang sabi ng mga propeta at mga priest na nag-handle ng spiritual lives ng bansang Israel, we have peace. No, don't. Walang impending disaster. Walang coming judgment. Walang coming destruction. All is well. Maayos pa rin ang buhay. Kahit na ang verdict, ang diagnosis ng Panginoon sa kanila, everyone is greedy for gain. Ang mga propeta at mga pari ay mga, ang sabi sa Tagalog, bawat isa ay gumagawang may panlilin lang. And then verse 15, were they ashamed because of the abomination they had done? They were not ashamed at all, nor did they know even how to be ashamed. Therefore, they will fall among those who fall. At the time that I punish them, they will collapse. Sila ba'y nahiya dahil sa ginawa nilang karumal-dumal? Everyone deals falsely, the prophet and the priest. Everyone is greedy for gain. Tapos binanggit pa ng Panginoon, may abominations. Actually, sa ibang mga verses at this chapter, ay rebellious, slanderer, corrupt ang bayan ng Diyos. And then, ang mga preachers, ang prophet and priest sa bayang Israel or kahit sa Judah, sa Southern Kingdom, sabi, all is well. Ayos ang buhay, mga kapatid. Ayos pa rin ang buhay. Kahit nanlulupaypay na sa spiritual lives, kahit dry na spiritually, sabi ng mga preachers nila, all is well, all is shalom. Shalom, shalom. Pero ang sabi ng Panginoon, corrupt na ang bayan ko. Pero ang sabi ng Panginoon, nahiya ba sila? Nagkaroon ba sila ng hiya? Hindi man lang sila nahiya. Hindi man lang sila marunong mamula ng kanilang mga pisngi. Hindi man lang sila nag-blush sa kanilang mga ginagawang rebelliousness, abomination sa harapan ng Panginoon. So these are the reasons why ang heading ng chapter 6 is the impending disaster
of Jerusalem, the coming destruction. May naalala kong sermon ng ating propeta, God doesn't call a man to judgment without first warning him. Yan ang kabutihan ng ating Diyos, mga kapatid. In a major crossroads sa ating mga buhay, tandaan natin ang mga paalala at warnings. Kaya nga, ginamit ko na lang ang word na messages, pero in reality, ang verse 16, 17, at iba pang mga verses sa chapter 6, ay mga warnings na ng Diyos sa bayang Israel, sa kanyang bayan, sa coming disaster sa kanila. Now, of course, sinanction na rin ng Diyos, ginamit na rin ng Diyos, kaya sabi niya, I will destroy my people because of these reasons. Kinuha ko natin ang mga reasons. And yet, napakainam at napakabait, napakabuti ng Diyos. Bakit? Bago darating ang isang disaster at punishment at judgment, ay may habag, may compassion at awa ang Panginoon. Ganun ang ating mga karanasan, mga kapatid. Kahit sa ating mga maling choices in life, biyaya na ng Panginoon. Bakit nakabalik ang ating mga kapatid, buong pamilya ulit? Of course, there were missed decisions sa kanilang mga buhay. And yet, God is rich in mercy and compassion. Kaya nakakabalik tayo sa gawain ng Panginoon. Kaya na-restore ulit tayo sa Panginoon bago dumating ang gusto ng iparating ng Panginoon na judgment or disaster. Buti na lang, hallelujah, na nakabalik tayo sa gawain, buti na lang muli tayong lumakas, muli tayong naglingkod sa Panginoon before any major disaster has come sa ating mga buhay. Di ba? Yun ay napakainam na bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Ako, worst pa ako kay na Brother Anthony. Ilang taon ba akong backslider? Ilang taon ba akong wala? Hindi mo na ma-identify na ako'y Kristiyano. Napakaraming taon. And yet, may mga times sa aking buhay na parang akala mo, imposible nang mabuhay, and yet, buhay. At, ewan ko na lang kung hindi tayo matauhan sa mga paalala at warnings ng Panginoon. Amen? Bago ang isang disaster. Dahil pag ang Diyos ay nag-pronounce ng disaster, pag sinabi ng Diyos, I will, then so be it na lang ang ating ma-response niyan. And yet, before anything comes sa kanyang bayan, sa bayang Israel, kaya pumasok ang chapters, verse 16 and 17. May mensahe ang Diyos, may message ang Diyos sa kanyang bayan, bago darating ang punishment na kanyang ibaba sa kanyang bayan, of course, at the hands of the northern people, Babylonians and Assyrians. And that's why, salamat sa Panginoon dahil pinadala niya si Jeremiah. I believe si Jeremiah dito ay propeta ng Diyos, yes, pero dito sa ating teksto, siya ay propeta watchman. Jeremiah was a prophet watchman sa bayan ng Diyos, sa Southern Kingdom. Alam natin na bilang propeta, nasa mga propeta ng Diyos, ang salita ng Diyos, whether it is for teaching or instruction, or it is warning na mga salita ng Diyos, ay nasa kanya mga prophet, kagaya ng nasa bibig ng propeta Jeremiah. And then, I believe si Jeremiah ay hindi lamang propeta, kundi watchman, according to verse 17. Hindi niya sinabi directly kay Jeremiah na ikaw ay isang watchman, pero sabi niya, ano bang sabi ng verse 17? I have set over you watchmen. So thankful tayo mga kapatid pag may nagpapaalala sa atin. Amen? Mga nagpaalala sa inyo, may mga kuya kayo, may mga preachers, may mga deacons, may mga elders, may mga sisters, sister to sisters, na nagwawarn, nagpaalala, nag-encourage. Dahil maaaring yun na yung mga paalala ng Panginoon, yun na yung warnings ng Panginoon, bago ang disaster, bago ang judgment, bago ang punishment dumating. Sa bayan ng Diyos, nandun si Jeremiah. And that's sa verse 16, ganito ang ating mabasa. This is what the Lord says. Of course, this is
Jeremiah speaking. Ang salita ng Diyos ay nasa bibig ni Jeremiah. At ano ang sabi ng salita ng Diyos? Stand by the crossroads. Stop at the crossroads. The nation of Israel is at the edge, at the brink of a disaster mula sa kamay ng Diyos. Sabi mismo ng Diyos, I will destroy my people. Pero bago yun, mga kapatid, dahil ang kasunod sa 2 talata na ito ay ang pag-pronounce na talaga ng Diyos, dahil hindi kayo nakinig, then sa verse 18, therefore, kung sundan ninyo sa pagbasa ang verse 18 yan, kasunod ng 2 verses ng ating teksto, nagkaroon na ng therefore ang Panginoon. Bakit? Sa 2 tragic at so sad na response ng bayan ng Diyos. We will not walk in it, we will not pay attention to the sound of the trumpet. Nakakatakot na response, mga kapatid. Amen? Nakakatakot na response. Maaaring ang unang mainsulto pag pinapaalalahanan ka, yung kausap mo. Wala akong pakidihan sa reminder mo, kapatid. This is what the Lord says. The Lord speaking through the lips, through the mouth of Jeremiah. Pero of course, ang kinausap nito ay ang bayang Israel. Stop! Stand at the crossroads. May 4 na verbs dito, action words dito, mga kapatid natin makikita. Stand, see or look around. Sa ibang version, then ask and walk. Pero ang pinakalaman dito, mga kapatid, ay ang utos ng Panginoon to walk in the good old way. So first, message at the crossroads, ayon sa Diyos, ayon sa salita ng Diyos, through the lips and mouth of Jeremiah, ay ganito, walk in the good old way. Walk in the good way. Babasa natin yan, stand by the crossroads and look around, ask for the ancient paths where the good way is, and walk in it. This is God's first message sa bansang Israel na nasa major crossroads ng kanilang national life dahil they are in the edge, in the brink of a coming disaster. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, bagamat nag-pronounce na siya na I will destroy. Meron pa rin siyang paalala, meron pa rin siyang salita na nagpapaalala, nagwa-warn sa bansang Israel. Teka lang. Before anything else, before verse 18, na ipaparating na nga niya ang kanyang punishment sa bansang Israel. Jeremiah preached to the people, warned the people to stop for a while. Stop. Stand at the crossroads. My people is in the brink, in the edge of a disaster, coming judgment. They will collapse, they will fall by the sword from the northern people. But before that, let them stop for a while. Let them ponder kung saan sila dapat nakatayo. Look around, see, ask for the ancient paths. Na kung saan doon sa ancient paths, nasaan ang mabuting daan. Ito ba yung teksto ng MCGI? Dating daan. Tumayo kayo sa mga crossroads, sa mga daan at tumingin at ipagtanong ninyo ang mga sinaunang landas kung saan naroon ang mabuting daan. Sa original Hebrew, ang ancient path ay nakasingular, nakasingular. So parang may isang path lang na muling hinimok ang bansang Israel, hinimok ng Diyos. Pinaalalahan ng Diyos ang kanyang bayan na go back. There is an ancient path. There is an old godly way according to New Living Translation. And in that old godly way, walk in it. Nasaan na ba ngayon sa crossroads na ito ang bansang Israel? Rebellious, abominations after abominations, greediness, covetousness, corrupt, slanderers. Yun ang descriptions ng Diyos sa kanyang bayan. Ibig sabihin lang, they have lost their way. Simply saying, sila'y nawalay na sa dating daan. Ang sabi ng Panginoon, Jeremiah, stand at the crossroads. Tell my people to stop, ponder. Hindi lang to stand and stop and look around. Ask, hindi naman ibig sabihin na hindi nila alam ang dating daan, ang tamang daan.
ang mga sinaunang landas na pinalalakaran ng Panginoon sa kanila. Alam nila, but they have lost, they have forsaken that way, that good old way. Mga kapatid, ancient paths, so sa Hebrew, that's singular. At sabi pa nga, it's the path of the Lord set out in ancient times. So, in reality, may isang sinaunang landas na sinet out ng Panginoon mula pa sa mga unang panahon. At wala namang ibang landas ang Panginoon na pinapatahakan sa atin kahit sa kanyang bayan, kundi ang kanyang salita. Mga kapatid, kahit ang sinaunang mga magulang natin, Adam and Eve, hallelujah, sa Garden of Eden, ay walang ibang iniwan, walang ibang hedge, walang ibang wall ang Diyos sa kanila, kundi ang salita ng Diyos. Sa panahon, the moment they step out of God's provided way, na dapat susundin at tahakin ni Adam and Eve, they have lost their way. They have lost from the way of the Lord. So even from the ancient times, walang iniwan ang Diyos sa kanyang bayan. Kay Adam and Eve, sa bayang Israel, sa atin, kundi ang kanyang mga salita, mga kapatid. Saan tayo laging ibinabalik ng Panginoon pag tayo nawalay sa ating mga pagpili at desisyon sa salita ng Diyos? Ano ba ang nagre-remind sa atin pag tayo may mga misdecisions sa buhay? Ano ba ang nire-remind sa atin? Of course, nakipag-usap ka sa ating mga pastor, sa ating mga manggagawa, nakipag-usap tayo, pero ano ang binibigay sa atin? Ano ang ipinapaalala sa atin? Salita ng Diyos. Brother, ikaw ay nalihis. Brother, that is a misdecision in life. Kaya nagkawindang-windang ang iyong travel, ang iyong journey. Kaya nalihis ang iyong landas. Saan tayo ibinabalik? Sa salita ng Diyos. Kung minsan nahirapan tayong bumalik sa Diyos, ano ang binabahagi sa atin? Pagpapakumbaba. Balik sa Diyos, balik sa salita ng Diyos. Pero sa ancient paths, kung titingnan natin ang pluralized na salitang ito, of course, I believe naman na noon pang unang mga panahon, sumabay na rin ang path na kung saan hindi sa Diyos. Kahit balik tayo kay Adam and Eve. Ano ba ang inoffer maliban sa divine way? Sa God's way, which is God's word na iniwan at binigay sa ating mga magulang. Of course, yung nag-offer ng wisdom. The devil's way, the devil's wisdom through the serpent, inoffer. At nung inoffer, tinanggap. That was a major crossroad kay Adam and Eve. And then ang pinili ay hindi ang salita ng Diyos. Kaya mula doon, nagsimula ang worldly wisdom. Nagsimula ang man's way instead of God's way. Kasabay sa ancient times na landas ng Diyos ay ang landas na makatao. Sa panahon, kahit kay Abel and Cain and Abel, na ipakita sa kanilang mga buhay, ang dalawang ways going back to God, dalawang paraan, dalawang daan, paano bumalik sa Diyos, paano mag-offer ng worship sa Diyos. The other is the godly way, God's provided way, sabi ng prophet. The other is the man's way. The carnal way, the Cain's way. Ancient path din yun, mga kapatid, at marami sa ating panahon na hanggang ngayon yun ang tinatahak. The godly wisdom's way, the worldly wisdom's way, and the human religion's way. Ancient din yun, mga kapatid. As ancient as God's word doon sa Garden of Eden, as ancient as Cain and Abel. And yet hanggang sa ating panahon, ang dalawang paths na ito ay magkasabay at hanggang ngayon, mas marami ang pumili sa broad way of men's religion. Pero there, in the ancient path, sa kabila naman, of course, nandoon ang God's good old way na pinapabalikan ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Sa Job 22:15-16, ganito ang ating mabasa. Will you keep to the ancient path which the wicked people have walked? So, dapat nating masuri ang verse 16 na ang ancient paths hindi merely mismo ang path talaga na pwede nating tingnan na yung path mismo ng Diyos. Dahil as I said, may human's religion's way na tinatahak ng marami ngayon para daw pareho naman sumasamba sa Diyos. At kahit ang devil's wisdom, the worldly wisdom na
as old as Genesis pa mga kapatid. And then sabi sa Job, mababasa natin na may ancient path na tinatahak ng mga taong masasama. Amen? Will you keep to the ancient path which the wicked people have walked? Oh. Merong sinaunang landas na tinatahak din ng mga masasamang tao. Of course, hindi itong sinaunang landas na mula sa Diyos. Do you get the point mga kapatid? Hindi lahat ng ancient paths mula sa Diyos. In those ancient paths, meron lang isang good old way na mula sa Diyos. Jeremiah 18, same Jeremiah, pero sa chapter 18, many chapters after chapter 6, and then 15 to 16 din. For my people have forgotten me. Sumbat ulit, panunumbat ulit, or fact ulit na in state ng Panginoon. They burn incense to worthless gods. Ito na yung abominations mga kapatid. And then, sabi niya, and they have stumbled in their ways in the ancient roads to walk on paths not on a highway. So itong pagsasamba, pagbe-burn ng incense ng bayan ng Diyos sa mga worthless gods, they have stumbled in their ways. Own ways. Hindi God's ways. Sabi niya na in the ancient roads, luma din. Of course, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay kasing luma rin. Mas luma pa sa bayang Israel. Before Abraham was called, ay mananamba na sa mga Diyos-Diyosan ang sangkatauhan na kung hindi tumawag ang Diyos ng isang Abraham, walang bayang Israel na nakakilala na kung saan ang Diyos ay napakilala bilang tunay na Diyos. So sabi niya, kayo'y nagbe-burn ng incense sa mga worthless gods. You have stumbled in your ways. Natisod kayo sa inyong mga sariling daan, sinaunang landas, at lumakad sa mga daan sa tabi-tabi, hindi sa mga lansangang bayan. At I believe na itong not on a highway, ito yung tinutukoy ng Diyos sa chapter 6:16, the good old way ng Panginoon. Ganon nalihis ang bayang Israel. Of course, sabihin, ang bigat naman pag malihis lang ng ganong mga hindi lang naman abomination sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Alam natin na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan is, hallelujah, a very first commandment na offense, mga kapatid. Na kaya nagkaroon ng pronouncement ang Diyos na impending judgment. So ano ba ang good old way? So sa ancient paths, hindi lang path yun na sinet out ng Diyos. Meron tayong mababantayan na kahit ang mga wicked ay may ancient paths din silang tinatahak. Of course, as I said, human religion, devil's wisdom ay kasing old doon sa Garden of Eden. Hanggang ngayon, very, very rampant ang ganong landas na tinatahak ng maraming tao. And yet, ang bayan ng Diyos ay tinatawag niya muli, balik sa tamang daan. The good old way of the Lord. Sinabi ito na highway ng talata na ating kababasa lang. So ano ba ang daan ng Panginoon? Proverbs 12:28. In the way of righteousness, there is life. So ang daan talaga na galing sa Diyos, sabi sa NLT, the good old way from God, ay daan pala ng katwiran. So ibig sabihin, paanong tatahakin ito ng mga taong masasama na ayaw sa katwirang mula sa Diyos? Paano ito tatahakin ng mga taong religious lamang according to human religion at ayaw sa katwiran na galing sa Diyos? Di ba? Yun ang magka-opposite. The human's way of gaining righteousness and God's way of gaining righteousness. May God's provided way, may God's provided na righteousness at meron ding katwiran na gawa-gawa lang ng tao, gusto lang ng tao. Pero ang godly way, ang God's way, mga kapatid, the way of righteousness. God's way, God's path, God's ancient path is a way of righteousness. At ang sabi, in the way of righteousness, there is life. Can we say amen? Ang tinatahak nating daan ng katwiran na mula sa Diyos, nandiyan ang buhay. Hindi yan buhay na physical, botanical, or biological. Dahil ang kasunod na talata, in its pathway, there is no death. Tayo ay nasa daan ng katwiran ng Diyos. Amen? Ang tinatahak nating daan bilang Kristiyano ay ang daang pinatahak ng Diyos sa atin at ito ay daang matuwid. At sa daang matuwid nating tinatahak ay nariyan ang buhay ng ating mahal na Panginoong Kristo Jesus. And in its pathway, there is no more death.
And I believe that, mga kapatid, hindi death na physical death, dahil kung hindi pa tayo mabutang buhay ng ating Panginoon, tayo'y maililibing. Hallelujah. That's physical death. Pero sa daan ng katwiran na ating tinatahak ngayon ay may buhay. That's spiritual life. That's Christian life. And that's the good old way na kung saan ang bayang Israel, na kung saan maraming Kristiyano at maraming nag-aangking Kristiyano ay talagang nalihis mula sa landas na ito, mga kapatid. Sa landas, toong landas ng katwiran, na kung saan sa totoong landas ng katwiran mag-manifest ang totoong buhay ng Diyos, ang totoong buhay ng ating Panginoong Kristo Jesus. That's the good old way. And yet, maraming tao pa rin ang ayaw sa daang ito at pipiliin nila the man's way. Laktawan ko ang isang verse. Doon tayo sa Psalm 16:11. You will make known to me the way of life. The good old way ng Panginoong Diyos ay daan ng buhay. Nakilala na ba natin, nasumpungan na ba natin ang daan ng buhay, mga kapatid? In your presence, there's fullness of joy. In your right hand, there are pleasures evermore. Yan ang buhay at yan ang daan na ating tinatahak ngayon, mga kapatid. Ipinakilala yan sa atin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Every time na gusto nating malihis at tayo malihis, ang wala tayong ibang maalala dapat. At kung meron man tayong marinig na paalala, muli tayong ibinabalik doon sa daan ng katwiran, which is nandoon ang daan ng buhay. That's the way of life. That's God's good old way. Then lastly, Proverbs 15:24, the path of life leads upward for the wise. Salamat sa daang ating tinatahak ngayon, mga kapatid. Hindi ito pabulusok into destruction or judgment or disaster na naghihintay. Ultimately, alam na natin, iba ang direksyon natin. Ang ultimate direction, destination natin ay alam na natin, eternal life. Dahil pinili natin ang sabi ng Panginoon, choose the narrow way. And we choose the narrow way. We choose the good old way. At the good old way nating pinili, mga kapatid, ay upward. At ang mga marurunong lamang ang pumipili doon, mga kapatid. Taas ang kamay ng mga marurunong dito. The wise choose the path of life that leads upward so that he may keep away from Sheol below. That's the two things, mga kapatid, na kung nasa crossroads ka, kung alin ang pipiliin mo. Of course, sa Jerusalem, merong way to Zion, yung paakyat, way upward to Zion. Alam niyo ba na maaaring ka-crossroad doon ang way to the Valley of Hinnom or to Gehenna? At ang Valley of Hinnom ay tinatawag na hell ng banal na kasulatan. So there's no way na pwedeng mag-cross. At alam na natin kung saan ano ang dulo ng bawat daan na yun, mga kapatid. Aling patungong Zion, sa Temple ng Jerusalem, or patungo ka sa Valley of Hinnom. Ang Valley of Hinnom ay yan ang nagamit ng Panginoong Kristo Jesus to describe the hell fire, the Gehenna. Magka-cross ang landas niyan, pwede yung magkarugtong. And yet, ang tao ay pumipili. Whether to go up to Jerusalem or pupunta ka doon sa Valley of Hinnom na ang dulo doon ay ang fire. Of course, natural Valley of Hinnom ay wala na ngayon. Pero ang Gehenna, ang destruction, ay Sheol, yan ang dulo ng kabilang way, mga kapatid. Pero sa atin ay tinahak natin ang path ng buhay, ang landas ng buhay, at ito ay patungong kalangitan, mga kapatid. Pero anong response tragic response ng bayan ng Diyos? I believe, sa konteksto ng propeta Jeremiah, for one last time, sabihin natin ganun, Jeremiah, speak to the people. Baka makinig pa sila to stop and ponder sa kanilang mga ways na kung sila nawalay na sa aking good old way, nawalay na sa mga salitang aking binigay sa kanila through the prophet Moses from Torah, from the law and commandments. Tell them to consider, to recalibrate, to reevaluate their lives bago darating ang impending judgment. Teach them the good old way and let them walk in it. Mga kapatid, sa 2024, balik tayo sa tamang daan. Sa dating daan, sa tamang dating daan. The good old way of the Lord ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kung may paalala, may warning ang Diyos, at sabi ng Diyos, balik ka lang, walk in it. Pero ang sabi ng Israel, no.
Sarap ng sagot. We will not walk in it. Parang napaka-delikado naman na sagot, mga kapatid. And yet, yun ang image na pinuportray ng Diyos. They're like, of course, parang like a traveler na pinapahinto mo sa isang crossroads. Diba? Pag magsangang daan. Tayo rin naman ay mga pilgrims sa lupa. We have major crossroads sa ating mga buhay. At pipili tayo ayon sa pinapapili sa atin ng Diyos. Mga kapatid, the good old way of the Lord ay walang iba. Ulitin ko palagi bilang panimula ang salita ng Diyos sa taong ito. Ang salita ng Diyos, mga kapatid. Be thankful, grateful tayo sa mga lingkod ng Diyos. Pinadala niya si Prophet Jeremiah as a watchman, as a prophet. Salita ng Diyos na sa bibig ng kanyang lingkod. And yet, ang pinaka-sad, tragic response ng bayan ng Diyos, we will not walk in it. Iyay. Nang masabi natin, purihin ang Panginoon. Naway, sa mga sandaling ito, mga kapatid, wala sa atin ang ganitong klaseng response. Should be thankful, kagaya ng propeta, God doesn't call a man to judgment without first warning him. At salamat sa bawat paalala ng Diyos, bawat correction ng Diyos, bawat instruction ng Diyos, dahil ang gusto lang naman ng Diyos ay ayaw niyang tayo'y mapahamak, mga kapatid. Yan ang purpose niya sa kanyang mga warnings at the crossroads. The nation of Israel is in the brink, in the edge of disaster. Maring ang ating mga buhay ay nasa brink na ng disaster. And God, ang Diyos ay maaga pa rin at ang sabi, back to my word, back to the good old way. Yun ang sigaw ng ating propeta, mga kapatid. Christendom has its major crossroads sa ating panahon, sa huling panahon. At anong pinili ng maraming denominations? Beelzebub, Holy Roller, wala yung fanatics. Yun ang kanilang response sa ating propeta sa ating panahon. Pero sa atin, salamat sa Diyos. Ang ating response, kung sabi ng mensahe sa huling panahon, back to the Word, back to the apostolic faith of our apostolic fathers, back to the Holy Ghost baptism, back to the true baptism in Jesus' name. At tayo'y sumunod. The denominations, mga kapatid, a lot of them, ang response, we will not follow this Branham. Who is he? Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid. Anong kasunod sa denominationalism? Laodicea, shut out, vomit, spew out sila ng Panginoon pagdating. They have sealed their denominations to destruction sa pagbabalik ng Panginoon. Di ba napakalaking biyaya nga ng Panginoon ang mensahe sa huling panahon? Kung wala, we have also been in our own way. Kristyano, nagsisimba. Alam niyo, mga kapatid, kaya nga dapat ma-appreciate pa rin natin kahit lumang sermon, lumang salita ng Diyos, familiar na verse. Ay, kumuna naman ang text nito. Just remember, ang mensahe ng ating pastor sa umaga, parang luma. Pag natatouch ang hindi nag-atin ng gawain, parang luma naman, pinapaalala pa rin. Parang paulit-ulit na pinapaalala. Well, kung walang dire consequence ang hindi pag-atin ng Diyos, bakit kailangan ipaalala ng Diyos? Kung walang consequence ang hindi ka na nagsisimba at wala ka na sa tamang landas, then bakit kailangan ipaalala ng Diyos? Instead, we should be thankful na meron pa rin ganong sermons na kahit natatouch lang na, kapatid, bakit wala ka? Bakit may ilang gawain na wala ka? Lumang mensahe. Pero yun ay mensahe ng Diyos para ibalik ka sa tamang landas, tamang daan. And we should be thankful. Kahit naulit na, patungkol na naman sa pagsisimba. Pag-atin ng Wednesday, pag-atin ng Friday. Wala na bang bago? O bakit ang mensahe ng Diyos through Jeremiah sa kanyang bayan? Seek, ask for the good old way. Hindi naman ibig sabihin, hindi nila alam. Hindi ibig sabihin na wala tayong alam sa mga salita ng Diyos. In fact, we have been fed well by the Word of God. Pero minsan may mga lumang mensahe ng Diyos na kailangan niyang i-remind sa atin dahil ayaw niya tayong malihis ng landas hanggang ang darating na lang ay judgment na ng Diyos. Kung mayroong mensahe na parang crossroads sa atin, instead na kagaya ng bansang Israel na sabi, we will not walk in it, sabihin, thank you, Lord.
Patawad, Panginoon. Nalihis ako ng landas. Mali ang aking decisions. Mali ang aming decision. Patawad, Panginoon, at thank you na bago pumasok ang 2024, na ibalik ako sa tamang landas ng dahil sa palala ng isang kapatid, ng isang pastor, ng isang watchman, ng isang preacher, who is always standing at the crossroads. Bawat mensahe ng Diyos, isipin mo, pag may pinapapilian ng Diyos sa atin, that's a crossroads sa ating mga buhay. We have been met by the Word of God at a crossroad, at nasa atin kung ano ang ating sagot at pipiliin. Niyat ang bansang Israel, masakit ang sagot. Kayo na lang. Wala naman kaming napapala sa inyong gawain. Purihin ang Panginoon. Next message, the message of the crossroads. Listen to the sound of the trumpet. Propeta ng Diyos, nasa propeta ng Diyos ang kanyang salita, ang kanyang mensahe. Isa sa mensahe ng Diyos through His prophet. Verse 17, and I set watchmen over you, saying, listen to the sound of the trumpet. Hindi pa rin ba tayo grateful, mga kapatid, kung may mga taong tila baga hindi binabantayan ang ating buhay at likod, kundi nagbabantay sa ating mga kaluluwa at spiritual life. Iba yung binabantayan, yung wala namang ibang binabantayan to si brother at sister, kundi love life na lang ni brother. Hindi yun, mga kapatid. Ang watchman ay mga tagabantay ng ating mga spiritual lives. Ang watchman sa banal na kasulatan na hindi lamang literal na may watchman talaga sa walls, sa watchtowers ng walls of Jerusalem. Kundi kahit sa spiritual sense, talagang sabi ng Panginoon, totoo ito na I have set watchmen over you. Listen to the sound of the trumpet. Of course, sa literal sense, yun ang gawain ng mga watchmen, mga kapatid. Sa kanilang watchtower, sa kanilang place of positions, is to sound a trumpet, a shofar. At ang sabi nga ni Apostol Pablo, kung uncertain ang sound ng isang shofar, ng isang trumpet, who can prepare to battle? Ang bawat salita ng Diyos, again, the trumpet here ay sa ating mga buhay ay hindi na tumutukoy sa literal na trompeta. Wala tayong ibang naririnig at wala tayong ibang maririnig. Lilipas at lilipas man ang maraming taon, kundi balik pa rin sa salita ng Diyos. Dahil ang ating mga trompeta, ang trompeta ng Diyos sa ating panahon ay walang iba, kundi ang Biblia, ang salita ng Diyos. Saan kumukuha ang mga watchmen ng ating mga buhay spiritual ng kanilang isisigaw? Salita ng Diyos. Amen? Bawat pangangaral, bawat sermon ay may mensahe ang Diyos. I believe the sound is certain. Dahil wala namang salita ng Diyos na walang hindi klaro, hindi tiyak ang pinapangusap at pinaparinig sa atin. Bawat salita ng Diyos ang may call to action, may panawagan sa ating mga buhay. At ang Diyos, for the sake, alang-alang ng kanyang bayan na hindi mapapahamak, sabi niya, time and time again, I set watchmen over you. Ginagawa nila ang kanilang mga gawain. Ginagawa nila ang kanilang responsibilidad sa inyong mga buhay. And yet, ang response ulit, we will not listen. Ayan na. Ilistan nyo na lang ang Ezekiel 33, 1-9. Sa inyong mga bahay ay basahin nyo ang responsibility at pananagutan ng watchmen at ng bayan ng Diyos na hindi nakikinig sa watchmen o ang bayan ng Diyos na nakikinig sa kanilang mga watchmen. I-flash nyo na lang para malista ng ating mga kapatid na nag-take note. 33, 1-9 na Ezekiel. So mga kapatid, ang mga propeta, ang mga pari, I believe, sino ba ang pwedeng magiging watchmen sa banal na kasulatan? Si Jeremiah, si Ezekiel ay isang priest. Then, nagiging prophet. At dyan sa mga talatang yan ay ginawang watchmen ng Diyos sa kanyang bayan. Ang mga propeta ng Diyos actually are also watchmen sa bayan ng Diyos. Sa ating mga buhay. Para sa atin, para sa akin,
napaka-poor natin pag wala tayong mga taong sumusubaybay sa ating mga buhay spiritual. Sa inyong mga families, every family has a watchman. Mga padre de pamilya are watchmen. Sa buong Ecclesia ng Diyos, sa buong mystical body ng Diyos, may fivefold ministry na tumatayong watchmen sa Iglesia ng Diyos. Ang trabaho ng fivefold ministry ay clear, certain. Every time na naghatid sila ng salita ng Diyos sa Iglesia, local man or mystical, I believe na certain sound ang kanilang pinapadala para sa bayan ng Diyos, lain ba kundi ang church. The fivefold ministry ay ang wall, watchtower, at ang mga offices, ang mga callings and gifts na nasa loob ng opisina na yan ay tumatayong watchmen sa buong mystical body ng Panginoong Diyos. Thankful tayo, salamat na may mga workers tayo, may pastor tayo. Nakipaglaban physically para lamang patuloy na magampanan ang pagiging watchman sa ating mga buhay. Watchman sa local assembly ng Angono, mga kapatid. Be thankful na may mga lingkod ang Diyos na sumisigaw sa salita ng Diyos through the Word of God and by the Word of God, with the Word of God. Yun ang sounding of the trumpet. Para ulit saan? Of course, kagaya ng Isikaya, mag-warn. Hindi lamang from the end. Yun na nga yung context doon sa Jeremiah. Dahil ang paparating na disaster ay sa pamamagitan ng northern people, ang Babylonian at Assyrian and Babylonian Empire. Ang kailangan doon ay warning. Nandoon si Jeremiah nagsasound. Recalibrate, reevaluate, repent. Bayan ko. Dahil may paparating na judgment at punishment. Dahil sa sangkatutak, laksa-laksang offenses ng bayan sa Diyos. Ng bayan ng Diyos sa Diyos. Subalit, kagaya ng sagot ng panahon na Jeremiah, we will not listen and we will not pay attention. May panahon na mas hinahanap nila mas pumipili sila ng mga false prophets. Malala natin sa Micah chapter 2, ang kwento doon na ayaw pahintulutan na makapag-prophesy, makapagpanghula si Micah para sa bayan ng Israel para mapaalalahanan sa paparating na danger. Ngayon, nag-require sila ng mga prophets na liars. Dahil nagpapadala ang Diyos ng lying spirits doon sa mga propeta. At yun ang mas pinili ng Diyos. At ang binigay, of course, sa mga liar, mga sinungaling na mga propeta ay false sense of security. Salamat sa salita ng Diyos na palaging dumarating sa atin, mga kapatid, na dala ng mga naglilingkod sa Iglesia ng Diyos, as I said kanina, sa fivefold ministry, at kahit sa bawat lokal na assembly, na nagpaalala sa atin, nawa ang response natin ay mag-pay attention at makinig. Amen? I want us to begin this 2024 na sa bawat gawain, bawat salita ng Diyos, maaring hindi mula sa pulpito, kung may salita ang Diyos na dumarating sa atin, pay attention. That's I said, walang ibang programa ang Diyos, walang ibang plano ang Diyos, walang ibang dahilan ang Diyos. Bakit merong mga watchmen, merong propeta, may mga preachers, may mga pari na naghahayag ng salita ng Diyos? It's just to keep us away from disaster and destruction. Yan ay napakainam na puso ng Diyos para sa atin. So instead of the tragic and sad responses ng bayan ng Israel, baliktarin natin ang ating responses, mga kapatid, sa gabi ito. Sa bawat pangaral ng salita ng Diyos, sa bawat warning ng Diyos, na pwedeng may pagpipilian tayo that can cause us grave consequences, makinig tayo sa warning ng Diyos. Instead, we will listen and we will walk in God's good old way. Walang iba ang salita ng Diyos. Yan lang naman, mga kapatid. And lastly, sa Isaiah 62, verse 6, as kung magtapos sa talatang ito, On your walls, Jerusalem, I have appointed watchmen all day and all night. They will never keep silent. You who profess the Lord, take no rest for yourselves, and give him no rest until he establishes and makes Jerusalem an object of praise on earth. Salamat sa Panginoon, I believe, hanggang sa masandaling ito,
hanggang sa matupad at mangyari ang purpose ng fivefold ministry, that we will come to the fullness of the stature of the Lord Jesus Christ. Kagaya ng sabi sa verse 7, until He will make Jerusalem an object of praise on the earth, until He will make the church of the living God like Jesus Christ. Ang sabi ng verse 6, may mga watchmen ang Diyos, may mga tao ang Diyos, may mga lingkod ang Diyos na hindi titigil, hindi tatahimik, mga kapatid. What for? Para ba sa ikakasama at ikapapahamak natin? Of course not. Sa ikabubuti, sa ikaka-mature, sa ikaka-perfect ng bayan ng Diyos, at individually, ikaka-perfect, ikaka-complete, ikaka-mature ng bawat isa. That's the purpose of the fivefold ministry. Thank you sa Panginoon, salamat sa Panginoon, that they will not keep silent day and night. Hindi lamang sa pangangaral, mga kapatid, hindi kahit sa kanilang mga panalangin. Salamat sa Panginoon kung may mga taong hindi tumatahimik sa kakapanalangin sa bawat isa po sa atin. You are so poor, we are so poor, mga kapatid, kung walang taong nanalangin para sa iyo. Kawawa ka naman talaga. Ikaw na lang ang nanalangin para sa iyong sarili. Hindi ka na rin nananalangin para sa iyong sarili. Wala nang nananalangin para sa iyo. Buti pa ang mga tao sa purgatorio, maraming mananalangin pag November 1 at saka sa atin. Salamat. Alam kong iniluluhod tayo palagi ng ating pastor. Amen? Hindi naman siguro guess yan. I believe that's a fact sa buhay na malingkod ng Diyos. Ang mga padre di pamilya, ang mga ama sa tahanan, haligi sa tahanan, ay lumuluhod para sa kanilang mga tahanan. Never keep silent, mga kapatid. Yung mga watchmen, yung mga head of the families, never keep silent. Maaring para sa, sabi nga, sa ngayon ay parang hindi beneficial. Pag nakukorek, pag natatama, napo-point out, nasasaktan ng damdamin. Pero I'd rather have na may lingkod tayo ng Diyos na hindi tumatahimik para sa atin. Hindi tumatahimik sa kakapaalala, tumatahimik, nag-aaral, nag-study, whether, sabi nga ng banal na kasulatan, whether instructions, rebuke, or reproof, or warnings, yun ay ang purpose ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos is the good old way ng ating Panginoon. At ang iglesyang ito, I believe, mula sa ating pastor at sa mga tinitrain ng ating pastor ng mga magiging preachers of the word, wala tayong ibang dala na isa-sound, wala tayong ibang dalang trumpet na isa-sound sa bayan ng Diyos, ang salita ng Diyos. That's why tinitrain tayo ng ating pastor para tama ang ating pag-sound sa salita ng Diyos. Baka naman, puro na tayo, okay lang yan brother, okay lang yan sister, peace, peace. Wala na palang peace ang bawat isa or ang taong ating kinakausap. Pero salamat, kahit parang masakit nga, kung yan ang purpose ng Diyos sa kanyang salita para sa atin, na hinatid ng kanyang mga lingkod. Thank you sa Panginoon that they never keep silent para sa atin. Kaysa naman, wala nang salitang darating sa iglesia, wala nang salitang darating sa iyo, wala nang nagpapaalala sa iyo, wala nang bumibisita sa iyo, wala nang nangungumusta sa iyo, wala ka na rin nagpapakinggang mga good words mula sa salita ng Diyos. Ano na, mga kapatid? Baka disaster na nga ang ating abutin. Pero salamat sa Panginoon, maagap ang Diyos palagi. Nais kong palakpakan natin ang Panginoon at tayo magsitayo. 2024, maaring ang bawat isa ay nasa crossroads. Choose wisely, choose to listen, choose to walk in the good old way ng ating Panginoon. Can anyone say amen? Amen? That's our response. Lord, we will walk in your good old way. Salita ng Diyos. Lord, we will pay attention to every sounding of the trumpet mula sa iyong mga salita. Yan lang ang maiwan ko sa ating paalala sa gabing ito rin mga kapatid sa pagpapasimula ng ating bagong taon sa first Wednesday service. I hope meron tayong salitang pwedeng pagbulay-bulayan sa atin pag-uwi natin. Panginoon, dami kong gustong piliin, gustong gawin sa taong ito. But which should I choose? Kung merong pinapapilian ang Diyos sa atin, choose wisely mga kapatid. Stop, stand and ponder and look around. Ask, Pastor, gusto ko nang mag-asawa. Ask your pastor. Ask any counselor, he can give counsel. Sister Sofia, God bless you sa iyong pagme-mentor sa mga kabataan.
Kung nahiya kayo talaga sa inyong pastor, nahiya kayo sa inyong mga lingkod, then you can ask anyone else na sa tingin nyo makapagbigay ng clear and certain sound of a trumpet mula sa salita ng Diyos. Huwag yung pag kinakausap mo, bigyan nga, pwede na siguro yun, brother. Pwede na siguro unbeliever magipag-girlfriend, tapos dalhin mo lang sa church, baka naman masave. Oo, okay yan. Yan ba talaga ang good old way ng Panginoon? Inuuna ang cart kaysa kabayo? Of course not. That's not the way ng Panginoong Diyos. Pero minsan yan ginagawa. Dalhin ko siya sa church, baka ma-save. Baka sasampalataya rin. Malay natin. Ask for the ancient path na kung saan nandoon ang good old way ng Panginoon. The word of the Lord. Amen? Purihin ng Panginoon. Thank you sa ating pastor. Salamat sa Panginoon sa ating pastor. Watchman ng ating mga kaluluwa. Overseers ng ating mga kaluluwa. Time and again, naghatid man ang bawat salita ng Diyos sa atin ng pagpipilian. At least, nagsuggest din ang Diyos, nag-utos din ang Diyos kung ano ang dapat nating piliin. Dahil noong minsan, sinunod natin ang ating sariling pagpili. Instead na Proverbs 3:5, trust in the Lord and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Ang ating ginagawa, sarili muna natin ang unahin. Baka aayon na lang ang way ng Panginoon. Hindi mga kapatid, tayo ang aayon sa landas, sa daan ng Panginoon. And I believe sa landas ng Panginoon, ang end, ang ultimate, ay upward. Hindi downward to Sheol, mga kapatid. Lord, God bless you. Hallelujah. I'll pray again before tayo awit sa isang awit. Thank you, Lord, muli sa palala mo po sa amin. Minsan sa aking buhay, Panginoon, ay dumating din ako sa isang major crossroads. Kung ako ba ay magpatuloy sa pagka-backslider o muling magsikap, makapanumbalik sa iyo. Salamat sa masalitang naiwan sa aking puso at that time. And I choose again, Lord, to listen to your word. Pinili ko muli na tumahak, subay, dadaan, tumahak sa landas na iyong pinadaanan, pinatahak sa akin. Bawat isa, maaaring sa mga sandaling ito, Panginoon, maaaring ang iglesia ay nasa crossroads. But we will stop, we will ponder, we will ask the counsel of your word bago humakbang. Tinataas ko ang mga plano ng iglesia, Panginoon, sa 2024. Wala kaming magawa, Panginoon, kung in our own way. Pero we have the good old way mo, O Diyos. Walang iba kundi ang guidance ng iyong mga salita. Maraming salamat sa bawat bumubuo ng ministry, sa bawat manggagawa, sa bawat programs na pinasasimulan sa taong ito, sa mga bagong manggagawa, sa bagong ministers ng bawat ministry sa loob ng NLH. Panginoon, tinataas ko ang mga bagay na ito sa iyong harapan, kasama ng aming mahal na pastor, Panginoon. Sa mga pagbabalangkas, maraming salamat sa iyong guidance. Walang ibang hangarin, O Diyos, ang fivefold ministry at ang mga offices, ang pastoral at eldership at diaconate na meron kami sa loob ng lokal na assembly na ito, kundi gawin ang utos mo sa Ephesians 4. To prepare, to equip the saints, hanggang sa ang iyong iglesia, lokal man at mystical, ay magiging kawangis ng aming Panginoong Kristo Jesus. Maraming salamat sa bawat warnings mo, O Diyos. At maraming salamat sa iyong pagtitiis sa aming mga misdecisions, mga wrong choices sa nagdaang taon. Magiging warning nawa ito, Panginoon, ang mga mensahe mo sa crossroads para sa iyong bayang Israel at para rin sa amin. Ngunit unlike sa iyong bayang Israel, ang church na ito, I pray, has the answer and the response, Panginoon. We will walk in the way, Panginoon, na iyong provide, and we will pay attention to every word na iyong ibinibigay sa amin. And there, Panginoon, we are assured na mainam ang hantungan ng landas na aming tinatahak. I pray for every household, every minister, every elder, every deacon, Panginoon, every man and woman, young and old. I pray for our pastor muli, Panginoon, sa kalakasang pisikal, sa kanyang family. Maraming salamat, O Diyos, sa bawat nagpapagal,
babae at lalaki, ay tinataas ko sa iyong dakilang kamay. Maraming salamat na pasisimulan namin ang 2024 na may paalala na kami na hindi magiging katulad sa nangyari. Kagaya ng mensahe mo sa amin nung umaga ng Sunday, para sa aming instruction at example ang salita mo sa iyong bayang Israel. Thank you for warning us before an impending coming disaster will happen. To you and to you alone be all glory and honor. I praise you and I thank you, my dear Lord Jesus Christ. Amen and amen. Alam niyo ba ang kanta na yun? I don't know kung alam niyo. Di naman talagang worship song, as I can say na worship song, pero isang resolve, mga kapatid, ng isang tao. May pangarap na ang 2023 at tayo ngayon sa 2024 will never be the same again. Will never be the same sa kung ano tayo 2023. Amen? Yan ang buhay na may direction. Don't say na, okay lang, i-continue ko na lang yung 2023 ko na pagka ako. Of course not. Move forward nga eh. Move forward, move upward. Move forward to maturity, to Christ-likeness. Let's sing this song, I will never be the same again. I'll never be the same again. I can never return. I've closed the door. I will walk the path. I'll run the race, and I will never be the same. Once again, I will never be the same again. I can never return. I've closed the door. I will walk the path. I'll run the race, and I will never be the same again. Fall like fire, soak like rain, flow like mighty waters, flow like mighty waters, again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let the flame burn to glorify your name. There are your eyes, they're deeper seas. Whatever you need to do, resolve, Lord, do in me. The glory of God fills my life, and I will never be the same again. Fall like fire, fall like fire, soak like rain, flow like mighty waters, again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let the flame burn to glorify your name. I will never be, brother and son, the same again. I will never return. I close the door. I will walk the path. I will walk the path. I'll run the race, and I will never be the same. And I will never. And I will never, thank you Jesus, be the same again. Thank you Lord, hallelujah. Ating palakpakan ng Panginoon.
Yan ang